karanasan ni Bart na hindi niya kailanman makakalimutan. Sa bayan ng San Felipe, may isang kwento na matagal nang ibinubulong ng mga matatanda. Isang babala na huwag basta-basta lumalabas kapag gabi. Isang kwento tungkol sa aswang na nag-aabang sa dilim. At ito ang kwento ni Bart. Bandang 10:00 ng gabi, pauwi na si Bart mula sa trabaho. Sanay na siya sa madilim na kalsada ng San Felipe. Walang ilaw, walang tao, tanging mga puno at bukirin lang ang nakapaligid. Tahimik ang gabi, ngunit kakaiba ang pakiramdam niya. Parang may nakamasid. Habang naglalakad siya, napansin niyang biglang tumigil ang huni ng mga kuliklik. Ang mga aso sa malalayong bahay ay sabay-sabay na umangal, saka nanahimik. Doon na nagsimulang kabahan si Bart. Pagdaan niya sa isang lumang puno ng akasya, may narinig siyang malakas na lagpak ng pakpak. Hindi iyon tunog ng ibon. Mabigat, malalim, parang may bumaba mula sa langit. Pagtingala niya, may nakita siyang malaking anino sa sanga ng puno. 2 mapulang mata ang nakatitig sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Bart. Sinubukan niyang maglakad palayo, pero bawat hakbang niya ay sinusundan ng tunog ng kuko sa kahoy. Biglang may narinig siyang bulong malapit sa kanyang tainga. Bart, nanlamig ang buong katawan niya. Paano nito nalaman ang pangalan ko? Bulong niya sa sarili. Mula sa puno, unti-unting bumaba ang nilalang. Habang bumababa, nagbabago ang anyo nito. Mula sa parang malaking ibon. Mahaba ang buhok, baluktot ang mga paa, at nakangiti ng hindi normal. Kita ang mahahabang pangil at itim na dila. Isa itong aswang. Napatakbo si Bart. Hindi na niya narinig ang sariling hininga. Ramdam niyang papalapit ito. Mas mabilis, mas magaan. Ang galaw, parang hindi humahawak sa lupa. Habang tumatakbo, naalala ni Bart ang payo ng lola niya noon. Kapag may aswang, huwag kang lilingon, at kung may dala kang asin o bawang, ihagis mo. Sa bulsa niya, may maliit siyang lalagyan ng asin. Dala niya iyon galing trabaho. Walang pag-aalinlangan, itinapon niya ito. Isang malakas na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong bukirin. Naramdaman niyang biglang bumigat ang hangin. Parang may bumagsak sa lupa. Pero hindi pa tapos. Pagdating niya sa may mga bahay, akala niya ligtas na siya. Ngunit paglingon niya sa bubong ng kapitbahay, nakita niya ang anino ng aswang. Nakangiti, nakatingin, naghihintay.